Honda RS 150R, isa nga to sa pinakamalakas pagdating sa underbone category dito sa Pilipinas, at bukod doon, naka 149.73cc na siya with 6-speed manual transmission and dual overhead cam. Pagdating na rin nga sa kanyang pinaka-power, naka 15 horsepower na to mga paps with 13.5 Nm of torque. Hindi ka na ipapahiya na ito pagdating sa arangkadahan, pati na rin sa ahunan. Napakasulit ng motorsiklo na to, lalo na kung pang touring o kung gusto mo na medyo pang ratsadahan at ratratan. Sulit na sulit tong Honda RS 150R para sa'yo. Dahil nga liquid cool na rin tong mga paps, pwede pang long ride at pwede nyo na rin na tong ipang daily dahil napakatipid din ng motorsiklo na to. Nag-estimate nga to ng 50 km per liter, depende na lang kung gaano kayo katulin or ano yung pinaka driving habit nyo kapag nagmamaneho ng motorsiklo. Kung medyo chill ride at pang daily nyo lang naman, siguradong mas titipid pa sa 50 km per liter tong RS 150R. At dahil nga 150cc na to, syempre naka-clutch na rin to mga paps. Pero ang kagandahan dito, malambot na rin yung pinaka-clutch nito. Hindi basta-basta nakakangalay, no? Lalo kung medyo traffic yung dadaanan nyo at kung pang city driving nyo lang to. Pagdating naman sa switches nito mga paps, medyo hindi ganun karami kaya mas madaling gamitin. So basics lang yung meron sa switches netong motorsiklo na to. Meron siyang high beam, low beam, signal lights, yung busina at syempre yung kanyang electric starter, no? Kung makapansin nyo mga paps, dito sa kanang bahagi ng kanyang handlebar, wala nang ibang switch bukod dun sa electric starter dahil nga wala na tong nagsisilbing kill switch. Mamaya i-explain ko kung bakit. Hindi ko lang makipakita mga paps, pero fully digital na rin tong panel gauge na itong Honda RS 150R. Ang kagandahan din sa susian niya, meron pa rin siyang shutter key kaya talagang safety yung motorsiklo nyo, hindi basta-basta mananakaw sa parking lots, no? So mga paps, hindi ko makipakita dahil nga hindi pa fully activated to, kaya hindi natin ma-open o ma-start man lang yung motorsiklo para makita nyo man lang sana yung kanyang pinaka panel gauge. Pero sa taas ng bahagi mga paps, yung iba niyang indicator gaya ng high beam, signal lights, yung nasa gitna naman sa baba, yun naman yung kanyang indicator pagdating sa kanyang mga odometer at iba pa, pati na rin yung gear indicator niya na andun na. Sukat naman ng gulong neto sa harapan mga paps sa 70 by 90 by 17. Saktong sakto lang para sa isang underbone motorcycle. Pwede nyo namang i-upgrade yan, depende sa inyo mga paps kung gusto nyo na mas malapad at mas malaking gulong. Para syempre for your additional safety. Pero kadalasan naman talaga sa underbone mga paps, medyo may kanipisan din yung gulong. Nissin na nga yung brand ng caliper neto at malaki na rin yung kanyang rotor disc sa harapan, tsak na maganda yung kapit ng preno. Yun nga lang, wala tong ABS kaya doble ingat pa rin tayo sa kalsada lalo na kung medyo mabasa yung daan. Pagdating doon sa kanyang footrest ng mga OBRs natin, syempre napakagandang quality pagdating sa footrest ng Honda. At bukod doon mga paps, kung makapansin nyo, bolt-on lang to, pwede nyo tanggalin kung trip nyo at lalo kung wala naman kayong OBRs, no? Chrome design na tambucho na talaga namang binagayan yung motorsiklo at meron pa rin tong kickstart. Syempre pag medyo pumalya na yung baterya nyo, mas maganda na may kickstart talaga ang isang underbone motorcycle para syempre maitakbo nyo pa rin kahit papaano yung motorsiklo or ma-start nyo pa rin, no? 80 by 90 by 17 naman sukat ng gulong net sa likuran. Isa to sa mga gandang i-upgrade mga paps pagdating dito sa RS 150R. Mas palapa rin ng konti yung gulong sa likuran para mas maganda yung kapit lalo na sa bangkingan. Yung mga ilaw naman netong Honda RS 150R mga paps is karamihan bulb type pa po. Ang bukod tanging LED dito sa motorsiklo na to is yung kanyang headlight. Kaya nga kagandahan pa rin kahit na headlight lang ang kanyang LED. Syempre mas maliwanag yan sa gabi at mas maganda yung visibility natin lalo na kung medyo madilim yung kalsadang dadaanan nyo. Telescopic fork pa rin po ang suspension netong RS 150R sa harapan at unit swing arm suspension naman pagdating sa likuran. Okay na rin dahil hindi mo naman gagamitin basta-basta itong motorsiklo na to sa mga malulubak na kalsada. Yung kanyang pinakabusina tagong-tago, hindi basta-basta mababasa mga paps lalo na kung maulan yung panahon. At buksan na nga natin ang upuan netong motorsiklo na to mga paps. Isa nga sa nakakagulat dito is wala siyang lagayan ng kahit ano, no? Wala siyang U-box. Meron may konting space para lang siguro sa mga dokumento gaya ng ORCR o kung ano pa mang importanteng dokumento na kailangan yung bitbitin. Pwede nyo nang ilagay dito dahil ito yung pinaka airbox niya, no? Parang pasukan ng hangin papasok dun sa makina rin.
Fuel tank capacity naman neto is 4.3 liters. Kaya nga nang sabi ko kanina, nagre-range ng 50 to 52 kilometers per liter ang estimated fuel consumption neto. Hindi na masama at malayo-layo na rin yung mararating nyo sa isang full tank netong RS150R. Lalo na kung ipapang daily ride nyo lang din. Yung decals neto, ang ganda rin ng colorway. Kung mapapansin nyo, red, white, and black combination. Talagang napakaganda at simple lang tignan. Yung grab bar niya, usual lang, kagaya lang din ng ibang underbone ng Honda. Pero pagdating naman sa quality, talagang matibay, no? Kahit na matumba yung motorsiklo nyo, hindi basta-basta mababali yan. At ang kagandahan nga dito, ang laki ng space, hindi mangangawit yung mga OBRs nyo kapag kakapit dun sa grab bar, no? At syempre, hindi na rin maiipit yung mga daliri nila. Yung seat cover nga nitong RS150R mga paps is napakasimpleng tignan. Mas maganda siguro at mas babagay dito kung medyo may stitches yung design na nilagay ni Honda. Pero magkano lang naman yung mga seat cover, pwede nyo na rin papalitan, or kung gusto nyo, palitan nyo ng buo yung mismong upuan, magpalit kayo ng flat seat. Bagay rin dito yung mga aftermarket na upuan, no? Isang walk around muna mga paps bago natin tapusin tong video na to. At syempre, sasabihin ko na rin kung magkano nga ba ang presyo neto. SRP price ng Honda RS150R mga paps is 96,500. Kaya kung interesado kayo, pwede na kayo mag-inquire sa malapit na Honda dealer sa inyo. At syempre, shoutout na din sa Star Honda Molino at kila Sir Louie. At ilalagay ko na nga rin mga paps sa description down below yung Facebook page ng Star Honda Molino. At kung malapit lang din naman kayo sa Molino, ay pwede na kayong bumisita para makita nyo pa yung motorsiklong available sa kanila. Yun lang mga paps, ingat kayo palagi, ride safe, stay safe, and of course, peace out mga paps.